Papunta na ako sa parking lot ng eskwelahan, para umuwi nang biglang tumunog ang cellphone ko, kinuha ko ito mula sa aking bulsa. Si Dad ang tumatawag, nagpakawala muna ako ng malalim na buntong hininga, at saka ito sinagot. Yes Dad, please be here at 7, let's have dinner together. Okay Dad. Pagkatapos namin mag-usap, ay tinungo ko na ang aking sasakyan, kung saan ito nakaparada. At mabilis akong umalis, uuwi muna ako sa aking kondo, para makapagpalit ng damit. Nakarating na ako sa bahay, at pinaroda ko ang aking sasakyan, nang mapansin ko ang kotse ni Wallace, at isa pang pamilyar na sasakyan katabi nito. Pumasok na ako sa loob, at dumiretso kaagad sa dining area, naabutan ko si Dad, Wallace at si Christine na masayang nagkukwentuhan. Nagulat ako at hindi muna umupo, si Christine inimbitahan ni Dad. Kaya ba niyaya ako mag-dinner dito sa bahay? Ano na naman kaya ang binabalak ni Dad? Umupo ka na Marvin, utos ng aking ama. Naupo ako sa katabi ni Wallace, kaharap ko naman si Christine. Tahimik kaming kumakain, at tanging mga kubyertos lamang ang naririnig. Nang matapos na kami maghapunan, ay nagsalita na ang aking ama. Christine hiha, hindi ka na ba talaga babalik ng Italy? Uminom muna ng tubig si Christine bago nito sagutin. Yes po Tito Cedric, dito na po ako nagpalipat sa Pilipinas, tinapos ko lang po ang kontrata ko doon. Good. Dahil gusto ko sanang ayusin nyo na ang relasyon nyo ni Marvin. What? Baling ko sa aking ama, na para bang baliwala lang dito. Iho hindi ba kaya kayo naghiwalay na dalawa, dahil malayo kayo sa isa't isa? Nandito na si Christine magkakasama na ulit kayo. You don't understand Dad. You're the one who don't understand Marvin. Sigaw sakin ng aking ama, na tila nawawalan na ng pasensya. You can't manipulate me anymore. Tumayo na ako at maglalakad na sana ako, nang muling magsalita ang aking ama. Parehong-pareho kayo ng iyong ina. Huwag mong idadamay ang mommy ko rito. Doon na tumayo si Wallace para pigilan ako. Nanatili pa ring nakaupo ang aking ama, at si Christine na hindi na aalis ang tingin sakin. Ikaw ang dahilan kung bakit umalis si mommy. You doesn't care about her. You manipulate her like you did to me right now. How dare you say that to me? Saka na rin tumayo ang aking ama, para harapin ako. Ngumiti ako ng pilit. Masakit bang malaman ang katotohanan Dad? Simula noong bata pa lang ako, ikaw na ang nagdedesisyon para sa sarili ko. Naging doktor ako dahil sa kagustuhan mo. Lahat sinunod ko kahit ayaw ko. Kaya nga iniwan ka ni mommy di ba? Pero this time Dad, hindi mo na ako pwedeng kontrolin. Pagkasabi kong yun ay lumabas na ako, kasunod ko na si Wallace. Naririnig ko pang tinawag ako ni Christine, ngunit hindi ko na ito nilingon. Bro sandali lang. Tawag sakin ni Wallace nang nasa labas na kami. Alam mo ba to Wallace? Wala akong alam sa plano ni Tito Cedric, pinatawagan lang niya sakin si Christine, at pinapunta rito, wag ko raw sabihin sayo na pupunta siya. Bamantong hininga ko, at sinukli ang aking buhok gamit ang aking mga daliri. Maya-maya pa ay lumabas din si Christine, at tinungo ang kinaroroonan namin. Sige bro maiwan ko na muna kayo, palam ni Wallace at bumalik ulit sa loob ng mansyon. Hindi ka pa ba napapagod ha Christine? Baling ko sa kanya nang makaalis na si Wallace. Ikaw Marvin hindi ka pa ba napapagod na hanapin siya? Nangingilid na ang kanyang mga luha nang harapin ko siya. Nandito ako Marvin. Ako ang nagmamahal sayo. Gusto mong magkabalikan tayo, pero wala na kong pagmamahal sayo, ganun ba ang gusto mo? Mahirap pilitin ang puso Christine. Sa tingin mo ba pag nagkita kayo, at sinabi mong mahal mo siya, mahal ka rin niya? Natigilan ako sa sinabi niyang yun. Nag-decide ako na itigil na ang paghahanap sa kanya, tutal wala na rin namang pag-asang makita ko siya, pero hindi ibig sabihin ay kailangan na kitang balikan. Ayokong lokohin ang sarili ko Christine. Doon na nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Gusto ko siyang aluan pero hindi ko magawa, ayoko siyang saktan. Tara JK dito tayo maupo malapit kina Doc Marvin, para nakikita ko siya. Kasama ko si JK dito sa auditorium dahil Foundation Day, at may gaganaping program ngayon dito. Gusto mong makita si Doc Marvin? Ayon o kasama si Miss Andrea. Turo niya sa pamamagitan ng pagkyuso.
Nasa unahan sila nakapwesto, at katapat lang namin sila, kaya kita rin sa pwesto namin kapag lilingon siya. Kasama niya ang ilang mga faculty members, napakagwapo niya sa suot niyang red polo shirt at faded jeans, na tinernuhan ng white rubber shoes. Nawala ang pagkakangiti ko, nang biglang humilig si Miss Andrea sa kanyang balikat, at mukhang kilig na kilig pa. Hindi naman ito pinansin ni Doc Marvin at hinayaan lang siya. Grabe makahilig, akala mo naman jowa niya. Shanzing lang yan eh. Naiinis kong sabi habang nakatingin sa kanila. Bakit ka nagseselos? Wala ka rin namang karapatan. Kasi hindi ka din jowa. Pang-aasar naman sa akin ni JK. Na kanina pa natatawa sa itsura ko. Pinagpapalo ko naman ang braso nito, habang pinagtatawanan ako. Pagkaharap ko sa kanila, nakita kong nakatitig sa gawin namin si Doc Marvin. Nagkatitigan kami saglit, at biglang tumingin siya sa ibang direksyon. My gosh! Ang mga tinging yun. Kahit seryoso ang itsura, napapabilis niya ang tibok ng puso ko, paano pa kaya kung higit pa doon? Nasabi ko na lang sa aking isipan. Nagsimula na ang program, at iba't ibang department ay nag-participate sa programang iyon. And now we have a special number from HRM student. May we call on Miss Maybelline Brillantes. Tawag ng MC. Nagulat pa ako at hindi makatayo. Tama ba ang narinig ko? Tinawag ang pangalan ko. Nang hindi pa ako tumatayo, ay muli akong tinawag ng MC na nasa stage. Miss Maybelline Brillantes, are you here? Yes po. Sabay tayo ko sa aking kinauupuan. Napatingin naman ako kay Doc Marvin, na nakatingin din sa gawin namin. Good luck Maybelline. Pagkakataon mo na para ma-impress si Dr. Marvin. Wika naman ni JK sakin. Kantahin mo yung kinanta mo noong high school tayo. Tumango lamang ako, at pumunta na sa stage. Nangangatog ang aking mga tuhod ng umakyat, dahil ngayon lang ulit ako kakanta pagkatapos kong maoperahan sa puso. Nahihiya ako dahil sa dami ring tao ang nanunood, iba't ibang department ang naroroon, at higit sa lahat nandito si Doc Marvin at matamang nakatitig sa akin. Go Maybelline, sigaw ni JK na halatang inaalis lang ang kaba ko. Nag-cheer na rin ang ibang HRM students, at sinabi ko na rin sa MC kung ano ang kakantahin ko, mahigpit ang pagkakahawak ko sa mic, hanggang sa narinig ko na ang intro ng aking kakantahin. From this moment life has begun. From this moment you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. From this moment, I have been blessed. I live only for your happiness. And for your love, I give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. Habang kinakanta ko yun, ay naaalala ko pa yung una ko siyang makita. At una ring nagpabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko masabi kung ano ang ibig sabihin noon. Dahil siya lang ang unang nagpatibok nitong abnormal kong puso. Hanggang sa ilang beses ko na siya nakikita, pero hindi pa rin nagbabago ang tibok nito. Kaya doon ko na rin nakumpirma kung ano talaga ang nararamdaman ko. Na love at first sight ako kay Doc Marvin, pero habang tumatagal ay pat-indi ang nararamdaman ko para sa kanya. From this moment, as long as I live, I will love you, I promise you this. There is nothing I wouldn't give. From this moment on, you're the reason I believe in love. And you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you, I promise you this. There is nothing I wouldn't give. From this moment, I will love you. As long as I live from this moment on. Nang matapos ko ang kanta, ay nagsipalakpakan naman sila ng may kasamang hiyawan. Napasulyap akong muli sa kinaroroonan ni Doc Marvin, at nakita kong papalabas na siya ng auditorium, kaya mabilis na rin akong bumaba ng stage para sundan siya. Doc Marvin, wait lang. Tawag ko sa kanya habang hinahabol siya sa kahabaan ng corridor. Huminto naman siya sa paglalakad, ngunit nakatalikod pa rin sa akin nang maabyutan ko na siya, at saka lamang siya humarap. Hinihingal pa ako at sapo ko naman ang aking dibdib.
Saan ka pupunta, Doc Marvin? Uuwi ka na ba? Yeah, what do you want, Miss Brillantes? Seryoso niyang tanong. Hindi ka ba natuwa sa kinanta ko? Actually para sa'yo talaga yun eh. Nakangiti kong wika sa kanya. Nakatitig pa rin siya sakin, habang ang kanyang dalawang kamay ay nasa kanyang bulsa. Do you like me, Miss Brillantes? Tanong niya sakin na siyang ikinagulat ko. At heto na naman ang puso ko na ayaw magpaawat sa biglang pagtibok nito. Doc, hindi pa ba obvious? Nagbaba ako ng tingin, dahil hindi ko kayang makigsabayan sa kanyang mga titig. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga, bago siya muling nagsalita. Panahon na siguro para itigil mo na kung ano man yang nararamdaman mo sakin. Pagkasabi niyang yun ay saka lang ulit ako nagangat ng mukha, doon ko na sinalubong ang kanyang mga titig. Walang ekspresyon ang kanyang mga mata, kaya hindi ko mabasa kung ano man ang nasa isip niya. Huwag mo naman sabihin sakin yan, Doc Marvin, hindi ko naman kayang pigilan itong nararamdaman ko eh. Bakit mo ba ako gusto? Kailangan bang may dahilan kapag nagmahal ka? Kusa ko tong naramdaman, akala ko noong una wala lang to, hanggang sa palagi na tayong pinagtatagpo. Doon ko nalaman kung ano talaga ang tunay na nararamdaman ko, garalgal kong saad sa kanya, na siya namang ikinaiwas ng tingin niya. Hindi mo ba talaga ako magugustuhan? I'm sorry. Sa sinabi niyang yun ay doon na pamatak ang kanina ko pa pinipigilang luha. Unti-unti naman akong lumapit sa kanya, na siyang kinagulat niya. Sobrang lapit na namin, kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa, tumingkayad ako at mabilis siyang hinalikan. Nakita kong nanlaki pa ang kanyang mga mata sa gulat. I'm sorry din, Doc Marvin, pero hindi ako susuko sa'yo. Umalis na ako at iniwan ko na siyang mag-isa sa koridor. Nang makalabas na ko sa mismong eskwelahan, ay mabilis kong hinawakan ang aking dibdib, hinalikan ko si Doc Marvin. Anong mukha kong ihaharap niyan bukas? Sa isipin kong yun ay ginulo ko na lang ang sarili kong buhok. Napagpasyahan ko na lang na hindi na sumabay kay JK, baka mahalata na naman ako noon na balisa. Ayokong malaman niya ang kagagahang ginawa ko. JKPOV. Habang kumakanta si Maybelline, hindi ko mapigil ang hindi siya pakatitigan. Iyon yung kinanta niya noong high school kami, iyon din ang dahilan kung paano ko siya nakilala. Naglalakad ako papuntang classroom, nang makarinig ako ng malaanghel na boses. Ang ganda ng boses niya. Hinanap ko kung saan nanggagaling ang tinig na yun. Hanggang sa nakita ko ang isang babaeng kumakanta, habang nakapikit. Mag-isa lang siya sa silid at seryosong kumakanta, kahit walang music. Nang matapos na siyang kumanta, saka lang siya nagmulat ng kanyang mga mata. Nagulat pa siya nang makita ako sa kanyang harapan, nakaupo siya sa silya at nakatayo naman ako sa kanyang harapan. Simula noon nagkaroon na ako ng interes sa kanya, nakipagkaibigan ako para lang mapalapit kay Maybelline. Pinaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kagusto, pero alam kong kaibigan lang din ang turing niya sakin sa una pa lang. Pero kahit na ganoon ay ayos na sakin, basta napapasaya ko siya at malapit lang siya dito sakin. Pagkatapos kumanta ni Maybelline, ay mabilis siyang bumaba ng stage. Kaya naman sinundan ko na siya, kung saan siya pupunta. Napahinto ako nang bigla niyang tinawag si Doc Marvin. Nagtago ako sa likod ng pader para lang hindi nila ako makita. Narinig ko pa ang mga katagang sinabi ni Maybelline kay Dr. Marvin. Ganon na ba kalalim ang pagkagusto niya sa doktor? Habang pinakikinggan ko ang mga sinasabi niya, ay ako naman ang nasasaktan. Sinulyapan ko siya at nakita ko ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Sana ako na lang ang rason ng mga luha mo, at ako rin ang rason kung bakit ka masaya. Sana ako na lang. At ang hindi ko inaasahan ay ang huli niyang ginawa na siyang lalong nagpasakit sakin. Nagpasya na lang akong bumalik sa loob. Habang nasa taxi ako at pauwi, iniisip ko pa rin yung ginawa ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin ito bukas. Napasandal ako at pumikit ng mariin, naalala ko yung sinabi ni Doc Marvin na itigil ko na kung ano man yung nararamdaman ko sa kanya. Paano ko naman gagawin yun? Napipigilan ba yun? Hindi ko na malayang nasa tapat na pala ako ng bahay namin. Bumaba na ako ng taxi at matamlay na pumasok ng bahay. Naabutan ko pang masayang nagkukwentuhan sina kuya at nanaluman sa may salas. Hiya, nandyan ka na pala, kumain ka na ba?
Masayang bati ni Nana Luman sakin. Busog pa po ako Nana Luman, akyat po muna ako sa kwarto ko, pilit akong ngumiti para lang hindi nila mahalata ang lungkot ko. Bago pa ako makahakbang sa hagdan, ay tinawag na ako kaagad ni Kuya. Baby girl, lumingon naman ako kaagad sa kanya. Pinilit kong kumilos ng normal sa harapan niya. Yes Kuya, dadalan kita ng pagkain mo sa kwarto, kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Sige Kuya, akyat muna ako para makapagpalit ng damit. Tumango naman siya kaya at umakyat na rin ako kaagad. Kakatapos ko lang maligo at nakapagpalit na rin ako ng pantulog ko, nang kumatok si Kuya. Pinagbuksan ko ito kaagad, at may dalang tray ng pagkain, at sa gilid nito ay ang gamot ko. Nilapag niya ang tray sa gilid ng kama ko, at hinarap ako habang nagpapatuyo ako ng aking buhok, gamit ang maliit na tuwalya. Baby girl, what's wrong? Napatigil akong bigla sa kanyang tanong. Bakit Kuya? Anong ibig mong sabihin? Pinilit kong hindi mabulol ng pananalita sa kanya. I know you baby girl, now tell me what's wrong. What's bothering you? Ganito na ba talaga ako kakilala ni Kuya? Kahit pilit ko ng tinatago nalalaman niya pa rin. Kuya, bago pa ulit ako makapagsalita, ay tumikim muna ako na para bang may bamara sa aking lalamunan. Hindi ko akalain na ganito pala kasakit ang magmahal ng taong hindi ka naman gusto. Nakayuko ako kay Kuya, habang sinasabi ko ang mga katagang yun. Baby girl, nasabi na lang niya sakin. Kuya bakit hindi niya ko magawang magustuhan? Pangit ba ako? O baka dahil maging pabigat ako dahil sa sakit ko? Don't say that baby girl okay? You're not a burden, and you're not ugly, you're such a sweet and loving girl. Baka siguro hindi lang talaga siya ang itinakda para sa'yo. Malungkot niyang saad sakin, habang hawak niya ang magkabilang balikat ko. Pero Kuya si Dr. Marvin Mendez lang ang gusto ko, siya lang ang lalaking nagpatibok nitong puso ko, gusto ko rin namang maranasang mahalin kahit sandali lang, hindi ko na mapigil ang umiyak dahil sa sobrang sakit, kung alam ko lang na ganito pala kasakit, hindi na sana ako nagmahal. Pero anong magagawa ko, kung siya talaga ang tinitibok nitong puso ko? Niyakap ako ng mahigpit ni Kuya, kahit papaano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Malalim na sa gabi, pero hindi pa rin ako makatulog. At hindi pa rin tumitigil sa pagluha ang mga mata ko. Nagising ako kinaumagahan na mabigat ang mga mata ko. Hindi ko na namalayan kung anong oras na ako nakatulog kagabi. Bumangon na ako kagad sa aking kama, at sinimulan na ang aking morning routine. Naligo na kaagad ako at nag-toothbrush, pagkatapos ay nagbihis na ng aking uniforme. Medyo masama rin ang pakiramdam ko, pero pinilit kong pumasok dahil kailangan ang attendance para sa buong araw dahil foundation day. Bumaba na ako at dumiretso na sa dining, naabutan ko si Kuya na nagkakape. Binati ko siya at si Nana Luman. Good morning Kuya, good morning Nana Luman, masigla kong bati sa kanila. Sige nahiha umupo ka na, at ipaghahain na kita. Salamat po. Baby girl are you okay? Yes Kuya don't worry. Are you sure? Bakit parang namumutla ka? Hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Sige na kumain ka na para makainom ka na ng gamot, tumungo na lang ako sa kanya. Hinatid muna ko ni Kuya sa school, at umalis na rin siya para pumasok sa trabaho. Dahil maaga pa naman ay pumunta muna ako sa library para manghiram ng libro. Habang tinatahak ko papuntang library ay medyo nakakaramdam ako ng hilo, kanina pa masama ang pakiramdam ko, pero pinilit ko pa rin pumasok, tutal nakainom na rin naman ako ng gamot. Hindi naman mainit, pero pinagpapawisan ako ng malamig. Nakapasok na ako sa library, nang makasalubong ko si Doc Marvin, nagulat ako nang mapatingin siya sakin. Good morning po Doc Marvin, nauutol kong bati na sa ibang direksyon ako nakatingin. Good morning din, saglit muna nakatahimikan at siya na rin ang bumasag. Yung kahapon, bago pa niya masabi ay pinutol ko na kagad kung ano man ang sasabihin niya, ayoko nang madagdagan ang sakit na nararamdaman ko. Sige po Doc Marvin, mauna na ako, hihiram pa kasi ako ng libro. Palakad na sana ko nang hawakan niya ako bigla sa braso, na siyang ikinasinghap ko. You look pale Maybelline, may sakit ka ba? Tinanggal ko ang kamay niya sa aking braso. Okay lang po ako. You're not okay doctor ako kaya alam ko.
Huwag na po kayong mag-alala, okay lang po talaga ako, sige dito na ho ako. Tumalikod na rin ako kaagad, ngunit hindi pa ako nakakalayo sa kanya, ay parang biglang kumirot ang dibdib ko, kaya napahawak ako rito, hindi ko na lang pinahalata dahil alam kong hindi pa nakakaalis si Doc Marvin. Pero hindi ko na talaga matiis, nakakaramdam na rin ako ng pagkahilo, at unti-unti na rin kumikirot ang dibdib ko. Kung kaya't napaluhod ako at hawak ko ang aking dibdib. Ang sakit, sigaw ko na nakatawag ng pansin sa mga estudyante, na naruroon sa loob. Mabilis na lumapit sa gawi ko si Doc Marvin. Maybelline, are you okay? May pag-aalalang turan niya, habang hawak ako sa magkabilang balikat. Hindi na ako makasagot, dahil hinahapo na rin ako. Dadalhin kita sa ospital, okay? Ang huli ko na lang naalala, ay ang pagbuhat niya sa akin bago ako nawalan ng malay.